Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, ito, breaking news. Itong si Hanilet at si Kitty Duterte ay mukhang dadalawin na po itong si Digong doon sa The Hague sa Netherlands. Kaya lang tignan muna natin kasi ito ding dating asawa ni Digong na si Elizabeth Zimmerman ay pupunta din daw po doon. Ako, ano kaya ang mga mangyayari? Pero bago po ang lahat ay eto muna ang balita patungkol sa sinasabi ni Hanilet na wala siyang passport. Tapos ngayon malalaman natin na pupunta din pala siya doon. Diba? Nadadalawin daw po si Digong. Ang tanong, papapasukin kaya siya doon? At nako, hayaan kaya ni Sara Duterte na makalapit itong si Hanilet at Kitty dito sa kanyang ama, di ba? Nako, tignan po muna natin tong balita ni Ted Pailon at ni General Torre na kung saan ay meron kayong malalaman diyan na medyo makakapagpataka sa inyo. Yung pong kay Ma'am Hanilet, may sinasabi na meron ba siyang kasi may claim din po si Attorney Medaldea na niwala daw siyang visa, no? Schengen visa to enter Europe, no? Yung pong mga usapin ng documentation doon, naging concern ho ba yun? Naging concern, pero madali lang naman sinulusyonan yun ng DFA natin dahil it's a gist of the situation. Kaya di ba, meron siyang visa na ibinigay sa kanya upon arrival. So, konyo, mutan academic, we have now the benefit of hindsight. 2020 talaga ang hindsight. Kaya tama ang ating tama ang ating mga decisions. Opo. Si Ma'am Hanilet po, kasi nga kararating lang from Hong Kong, so ang presumption, meron siyang passport, di ba? So sa usapin po ng document, wala napag-usapan na may problema siya sa ganun. Yun nga ang kanyang naging rason, na ang passport niya ron na ipadala na sa Davao. Paano siya nakasakay pabalik ng galing Hong Kong? Hindi, yun ang official line niya na hindi siya sasakay sa jet dahil ang passport niya ay nasa Davao na raw. Okay, sige po. Sir, yung claim po ng anak ng dating presidente na deprived po ng pagkain, po yung medical attention, siguro po ito po inyo rin po nabasa o nakita. Ano po yung masasabi doon? Well, it's her word against the videos that are circulating in the internet. May mga full meal na may nakita po sa aeroplano, naka-full meal si President Duterte at pagkatapos bago siya buba, nakagawa pa nga siya ng video claiming that he's okay. Kaya nga lahat ng kanilang mga protestations nawala lahat yun dahil mismo ang principal ang nagsabi na okay siya. So pati yung sinasabing health concern, yun nga, 2020 ang hindsight. Kaya alam natin na tama ang ating mga naging decisions pagkat nakarating siya ng matiwasay doon sa kanyang pupuntahan. Oh, nako, ayan po bago to. Ngayon lang natin to nadinig na itong passport ni Hanilet daw po ay nasa Davao na. Ano yun, nauna yung passport? Diba? Kasi alam ko, kapag ikaw ay nag-a-abroad, dahil ako ilang beses naman na akong nakalabas ng bansa, ang passport mo, laging nasa iyo yan. Ang passport ko hindi nawawala sa akin, hindi nawawala sa bag ko, hindi nawawala sa katawan ko yan pag ako ay nasa labas. Hanggang sa airport, hanggang sa ako ay makalabas ng airport. Talagang nasa akin yan. Hindi ako pwedeng hindi ko hawak-hawak o wala sa akin ang aking pasaporte. Napaka-importante niyan, lalo na kapag ikay nasa labas. Magdudulot ito ng napakalaking problema kapag ikaw ay nawala ng passport. Ngayon, itong si Hanilet, ang pinagtataka ko, kabababa lang niya ng eroplano, Cathay Pacific, galing Hong Kong, tapos biglang wala daw pong passport. Di ba? Tapos nasa Davao na. Nauna sa Davao. Di ba? Parang, to? Mga palusot ba to para hindi makasama kay Digong doon sa The Hague? Diba? Kaya medyo parang napapaisip tayo. Ano kaya ang mas malaking dahilan na si Hanilet ay hindi po sumama doon po sa The Hague pagkatapos mahuli nitong si Digong? Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin, hindi daw sumama kasi kailangan daw isara daw yung mga bank account, kunin daw yung mga pera. Ewan ko kaninong pera yun.
Sikasuhin daw po yung mga negosyo dahil ayon na rin po sa mga nababasa ko sa mga post sa FB ay marami daw pong mga franchise etong asawa ni Digong. Totoo kaya to? Ngayon po nabanggit din po dyan sa video na yan na yung pong mga katulad nung kinakawawa si Digong, hindi pinapakain, deprived of food and medicines, di ba? Nasoplak po yan. At nakapag-video pa nga itong si Digong bago po bumaba ng eroplano. At sinabi nga niya na siya'y maayos. At nung nando sa UAE ay pinakain din po siya ng biryani. 'Di ba? Ngayon po, baligtad kasi, magkabaligtad. 'Di ba? Si Sara Duterte, ginagarantiya niya na maayos ang kalagayan ng kanyang ama. Samantalang itong maginang Kitty at Hanilet, sa mga video na kanilang pinapalabas, lalo na yung interview doon sa SMNI na kung saan sinabi nga ni Hanilet na mabuti pa daw na magurgur na lang tong si Digong, pagkaiba, di ba? Yung anak na tuna, anak na anak na si BP Sara, anak na babae sa unang asawa, ang sinasabi, maayos ang kalagayan ni Digong. Pagdating naman dito sa pangalawang asawa, at kay Kitty, kawawang-kawawa si Digong. So alam niyo, hindi pa sila nagchat-chatan? Hindi pa sila nag-uusap? Wala ba silang communication? Bakit magkaiba ang kanilang mga sinasabi? Ngayon, pupunta na daw po etong si Kitty at etong si Hanilet. Panoorin po ninyo itong interview ni Sara. VP, yesterday po sinabi niyo po si mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po dito dahil siya ay makakasig po. Kumusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po sa ma'am darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman yung kapatid, okay lang. Basta malaman lang daw ni President Duterte na dumating siya at express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think aabot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. Hindi na kumubutang ang Ang atas ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam buong anong dates. Date. Dili, usira. Usira. Pagduko-duko niya. Yes, and yung darating. Siguro on the day of the birthday ata. Hindi ko lang sigurado pa, hindi ko pa nakita yung nag-upload dito. Kung kulong po. Si Congressman Pulong Duterte, wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng eleksyon kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Invitation na yung nagdadala ng mga consensus. So, yun na nga po, bibisita na daw etong si Hanilet at etong si Kitty doon po kay Digong. Ito naman po nga si Miss Elizabeth Zimmerman ay pupunta daw po for moral support at hindi daw po na siya magpipilit pang makapasok. Ang importante ay makapunta lang doon dahil birthday nitong si Digong sa March 28. Medyo star-studded at talagang mukhang pinaghahandaan po talaga ang birthday na ito ni Digong. 'Di ba? Imagine niyo yung sinasabing walang pera, pamilya na mahirap lamang, pero 'di ba? Andon sila lahat ngayon. Pupunta sila ngayon lahat doon para po i-celebrate ang birthday ni Digong. Pagkamahal-mahal ng pamasahe doon. Siyempre, kapag pupunta si Kitty, pupunta si Hanilet, 'di ba? Hindi naman pwedeng silang dalawa lang. Siyempre, merong kasamang mga alala yan. Kaya po, 'di ba? Yung sinasabing simpleng-simple lang ang kanilang pamumuhay ay hindi po totoo 'yon dahil nakikita din naman natin yung mga kasuotan nitong si Kitty Duterte na talaga namang mga mamahalin at yung iba nga po ay umaabot pa ng milyon. Maaring baka si Digong simple, 'di ba, mga pambahay niya, yung mga nakalagay construction, ganyan, yung mga pinamimigay kada Pasko sa mga hardware, yun lang ang sinusuot ni Digong. Pero yung anak niya, alam natin na talagang ito ay nabubuhay ng marangya, 'di ba? Ngayon po,
kung maalala ninyo, nung pong panahon na si Digong ay nanalo bilang presidente, hindi po nagkatabi ang dalawang yan eh. Si Elizabeth Zimmerman at si Hanilet. Bakit? Kasi nga po, syempre, ex-wife at yung present wife. Diba? Alam natin yan sa mga teleserye. Nagsasabo nga yung mga yan. Diba? Mga nag-aaway-away. Diba? Lalo pa at may mga, kumbaga, mga popular ang kanilang mga naging karelasyon. Ngayon, ito, balikan natin yung balita. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa magkahiwalay na inaugurasyon ni na President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo sa June 30. Sa seremonya sa Malacanang, dadalo raw ang dating asawa ni Duterte. Pero may pakiusap siya sa mga nag-oorganisa ng okasyon. Balitang hatid ni Salima Refran. Tulad sa larawang ito, inaasahang magiging kumpleto ang unang pamilya ni President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang inaugurasyon bilang ika-16 na Pangulo ng bansa. Kahit kasi legally annulled na sila, dadalo pa rin ang dating misis ni Digong na si Elizabeth Zimmerman. He is a very thoughtful person. He is taking care of me, even up to now. He still gives you gifts whenever it's your birthday? Yes. Even when he goes abroad, there's always something for me. Pero maipapakiusap daw si Zimmerman sa presidential management staff sakaling dumalo ang kinakasama ni Duterte na si Hanilet Avancenia at anak sa kanya ni Digong na si Kitty. We sit separately with my children and with my grandchildren so they could sit also. Sa ngayon, kumpirmado ng dadalo si Kitty sa inaugurasyon pero hindi pa tiyak si Avancenia bagamat may pinatahi ng damit. Siyempre, sa inauguration ay hindi pwedeng wala ang dating asawa dahil siyempre ang mga anak siyempre ay pupunta doon sa inauguration. Pero ito nga si Avancenia ay hindi ko po makita yung video kung ito ba ay pumunta o hindi doon po sa inauguration. Ngayon, alam nyo, etong si Digong, hindi ko din masisi kung merong medyo parang siguro baka nakakaramdam ng konting selos. Etong si Hanilet dito sa dating asawa. Bakit? Panoorin niyo po ito. Dumalo si Pangulong Duterte sa ika-70 kaarawan ng kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman sa Davao City kagabi. Sweet na sweet ang dalawa na parang bagong kasal nang sumayaw sila sa harap ng kanilang mga anak at malalapit na kamag-anak. Sa pagbati ng Pangulo sa kanyang dating asawa, sinabi niyang kung mabibigyan ng isa pang pagkakataon ay pakakasalan niyang muli si Zimmerman. Bukod sa sayaw, kinantahan din ng Pangulo si Zimmerman at hinalikan pa. Si Zimmerman ang ina ni na Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Sebastian Duterte. Naghiwalay ang dalawa noong 1998. Your palette, blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, scattered the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills and colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me, and I suffered for your sanity, and I try to set them free. They would not listen, they did not know how. Stories. Kita din dyan naman kung gaano po kinikilig itong si Digong kapag napapalapit siya sa kanyang dating may bahay, di ba? Kaya, ewan ko lang talaga, ewan ko, ano ba, meron ba ganyan na hiwalay? Siguro dahil nga meron na nga nakapasok na, kumbaga nagkaroon ng Hanilet. Kaya po siguro hindi na pwedeng magkabalikan yung dalawa at parang medyo parang hindi ko nga malaman hiwalay ba talaga to kasi kung ako ang nasa kalagayan nila Sara Duterte at ni Baste Duterte parang iisipin ko na nagmamahalan pa rin ang aking mga magulang dahil yun ang nakikita ko sa mga video na ito, di ba? Ngayon po,
ito pa lang si Hanilet, noong mga panahon po na nanalo si Digong, parang hindi pa nagsisink in sa kanya na siya ay magiging First Lady. Pero eto, pakinggan po ninyo itong balita na to. Sa gitna ng mga ulat na may banta sa seguridad ni Duterte dahil sa kampanya laban sa krimen at droga. Yan ay kahit ayaw ng kanyang inang si Hanilet na magkaroon ng mga bodyguard. Ako wala. Siya meron siyang medyo nadagdag lang para lang Bakit nadagdag? Gusto ko lang may para at peace lang ako ba na medyo, alam mo na. Kasi magtatabaho yung isa. Gusto ko lang siya na safe siya. Sabi ni Hanilet, hindi naman daw kailangang sa Malacanang sila manirahan. Natanong ko yun sa isang lawyer, tinanong ko kung wala naman daw palang bawal na sinasabi na sa law na bawal tumira sa na kailangan kang tumira sa Malacanang. Sa inaugurasyon sa June 30, ready na kaya si Hanilet na maging First Lady? Kung dati-rati, tipid ang sagot niya sa tanong na ito. Ngayon, hindi na. Tinanggap mo na ba pagiging First Lady? Nandito na ako wala na akong magawa. Yun na. So, ikaw na magiging First Lady? Meron ba siya ibang may iba siyang kasama sa bahay. Parang pareho kami ng tinitirahan. Yun lang. Mula sa Davao City, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. At ayun po yung balita na yun Ewan ko, bakit ganun ang sagot nitong si Hanilet dyan sa balita na yan? Meron ba siyang ibang ito kasing si Digong balitang-balita noon pa na marami daw pong girlfriends. Sinabi niya yan kay Vice Ganda. Kaya alam nyo, medyo, diba, dito po sa mga tagpong ito, nung una, hindi sumama sa dahig itong si Hanilet. Tapos ngayon, biglang pupunta. Ano ba? Nakuha na ba yung passport? Nakita na ba yung passport na nawala? Diba? O nagdahilan lang? Diba? Kasi, alam nyo po, si Hanilet nga talaga ang ating kinikilala o ating talaga namang nakikita na partner ni Digong. Kaya nung pong nagkaroon ng interview, etong si General Torre at sinabi nga niya na tinanggihan ni Hanilet. Yun yung word na sinabi ni General Torre. Tinanggihan ni Hanilet. Ang kumbaga yung manifesto na siya yung kasama papunta sa dahig. Talagang napatanong po ang taong bayan, si Mima Alicia, etong si Sir Mike Abe, mga nagtataka po talaga kami kung bakit hindi sumama etong si Hanilet. Ngayon, heto na po yung nasa title ng ating video na eto daw pong si Bongo ang magiging ama na ngayon ni Kitty Duterte. Nako, naloko na. Ano ba yan? Alam ko na ulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat mag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Sa murang edad, pero matapang si Kitty Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Siguro nga, talagang close itong si Kitty Duterte dito kay Bongo. Ilang mga litrato na rin ang nakita natin na may mga birthday ba itong si Kitty, kasama itong pamilya at itong si Bongo. Nakikita natin mga litrato. At siguro talaga namang close sila, di ba? Pero di ba, bakit hindi si Sara Duterte ang kinausap ni Kitty? Hindi si Pulong, hindi si Baste.
Di ba? Hindi si Harry Roque, hindi si Sal Panelo, bakit si Bongo? Yun lang yung tanong natin. Ngayon, napakarami pong mga alingas-ngas nitong mga nakaraang araw. Ang dami pong mga issue, ang dami pong mga kung ano-ano na mga bagay-bagay tayo nga nakikita na mga nakapost sa SOCMED. Ngayon, ang isa po sa kumbagay parang nagpapasiklab ng mga pangyayari ay ito pong nakita nga natin na yakap video ni Philip Salvador dito kay Hanilet. Kasi alam niyo po sa totoo lang, hindi talaga kailangan ni Philip Salvador na gawin yun. Sa dinami-dami ng tao doon, bakit siya ang umaalalay kay Hanilet at bakit siya pa ang parang yumayakap kay Hanilet, di ba? Ngayon po, etong issue na ito ay nag-trending. Marami po ang nakita ko nag-post nito. Marami po ang nagtatanong. Pati sa mga vlogger, tinatanong, bakit etong si Philip Salvador ay gumagawa ng ganung bagay. Ito na nga mismong si Christopher Min ang nagsabi na mahirap ipagtanggol etong si Philip Salvador pagdating sa issue na yan. Diyan sa ganyang bagay. Dahil ito daw pong si Philip Salvador ay kilalang kilala po na talaga naman daw pong ito'y may ginagawa at in the past ay meron pong nangyaring ganoon. Na nalilink sa mga babae na mas may edad sa kanya o mas mayaman sa kanya. Yan po yung kumbaga makikita. Pero 'di ba, kung ito'y totoo o hindi, nasa kanila naman po 'yan kung kanilang sasagutin 'yan. 'Di ba? Kasi tayo dito ay nagtataka lamang bakit nga itong si Hanilet biglang hindi sumama tapos ngayon ay pupunta na sa dahig. 'Di ba? Kasi mas maniniwala tayo na concern si Hanilet dito kay Digong kung sumama siya in the first place doon sa ICC at hindi itong si Medialdea ang naging kapalit, or pwede rin naman sigurong isama si Medialdea at sabihin na kailangan ng abogado doon. Diba? Pwede naman siguro yon. Or kung hindi naman sumama si Medialdea, ando naman si Harry Roque, ando naman si Sara Duterte. Diba? Na kumbaga maaaring makasuporta dito kay Digong. Diba? So talagang ito lang po yung mga pagtataka natin at talagang napapaisip tayo dahil nga po ang unang-una talaga namang maiisip natin na sasama kay Digong at ayaw mahiwalay kay Digong ay walang iba kung hindi si Hanilet. Eto kasi baka sabihin niyo hindi natin alam kung talagang magninong si Kitty at si Bongo. Ito po ang kumpirmasyon galing mismo kay Digong at kay Hanilet. Hi Bong. Dugay ka naman dyan namong kaila Bong. Of course, we wish you all the best. Good health and God's blessings always. Happy birthday. Pag-amping nila imong happy birthday Bong. And salamat sa imong servisyo ka na po. So, yan po talagang magninong at magkumpare na pala itong si Digong at si Bongo. So, yun po malinis. Maliwanag, talagang magninong pala talaga. Ito po sa pagpunta ni Hanilet doon po sa dahig at sa kasama itong si Kitty, sana nga sila'y makapasok sa loob dahil nga po napakahirap daw po ng proseso, napakatagal ng proseso at sabi sa interview ni Sara Duterte, kapag ikaw pala ay dadalaw kay Digong, andyan may nakabantay sa inyo, mayroong nakatingin sa inyo habang kayo nag-uusap.
Kaya hindi nila makakausap si Digong ng tungkol sa mga sensitibong bagay. Yan ang aking yan ang tingin ko, yung mga tungkol siguro sa mga kayamanan, mga may iwanang pera, mga naiwanang pera ni Digong sa Pilipinas, di ba? Mga bank accounts, nako, medyo may hirapan siguro silang kausapin si Digong. At sana maging successful nga ang birthday ni Digong diyan sa Dahig. Kasi sayang naman yung effort ng ating mga kababayan na mga haling na haling pa rin at mga todo pa rin ang suporta kay Digong kahit na ito'y nakakulong na diyan sa Dahig. Kaya lang, ito pong ginagawa nila na pagsuporta kay Digong, pagpapakita na marami o dumarami ang mga pumupunta doon sa ICC, doon sa may labas, sa Dahig, makakasama kay Digong. Hindi nila alam yun. Na pwede palang itong si Digong ay hindi pagbigyan sa interim release request dahil nga po, flight risk pwedeng merong tumulong kay Digong na mga taga dyan sa Netherlands at ito ay dalhin sa ibang lugar, itakas. Kung maalala nyo naman, kung makikita nyo naman sa mapa, ang Netherlands po ay kumbaga border lang. At kumbaga by land, pwede pong ibiyahe, di ba? Paano kung itakas nila si Digong? Di ba? Baka yan ang isipin ng ICC. Kaya po, sana, di ba, maisip din ito ng mga kababayan natin na after ng birthday ni Digong, tigilan na nila yung parang rally o pagpipikit doon sa labas ng ICC para hindi mapasama si Digong. Yun lamang po. So, tignan natin kung makakapasok si Hanilet at si Kitty at kung walang haharang. At kung ano kaya ang magiging reaksyon ng dating asawa at ng asawa ngayon ni Digong at magkikita sila doon sa Dahig. Tignan natin, abangan natin ng tagpong ito. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Meron pa pala akong naalala kanina. Bakit si Kitty, hindi siya, kasi nakita natin magkasama sila sa biyahe di ba? Si Kitty saka si Sarah. Bakit hindi siya kay Sarah? Di ba? Parang malapit. No? Parang mas malapit. Bakit kay Bongo? Yun lang. Bakit hindi kay Pulong? Bakit hindi kay Paulo Duterte? Hindi kay Baste? No? Ewan lang natin. Siguro, time will tell. Malalaman din natin kung bakit. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup, chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.